Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay i-review lang natin itong top 1, top 2 at saka top 4 namin na Blade Knight sa aming server. Tayo pala ay top 4 dito sa aming server. Tapos itong isa, susubukin din natin ito, nakakalabanin natin itong top 1 namin na si X-Kero. Dalawa na silang Kero dito guys. Ibig sabihin dalawa na ang character niya sa isang player. So, makikita nyo dito sa gamit ng top 1 namin ay mataas kasi yung kanyang option ng kanyang mga gears, kaya medyo malakas talaga siya at siya yung number 1 sa amin. At the same time, yung mga accessories niya. Kung makikita nyo dito yung kanyang set ay naka T40 na siya. Pero ito yung pinaka the best guys, yung kanyang wing. Spender kasi ito. So, naka-4 na options na may EDR, attack, na level 20, tapos yung attack speed and ignore damage. Tapos ang taas na rin na level ng kanyang wing, 30 plus na. Tapos may critical damage rate na rin siya sa earrings at saka sa kanyang pendant. So, yung pendants niya pa ang taas. So, tignan nyo, meron pang attack speed at saka yung attack plus 2. Pero makikita nyo mamaya na medyo makakasabay naman tayo sa kanya. Hindi naman nagkakalayo yung agwat namin. So, tayo kasi wala pa tayong critical damage rate. May critical damage tayo pero walang critical damage rate. Hindi ko alam kung paano siya lalabas. Kasi medyo magastos yung pag-ano ng ating mga materials para sa pag-craft or pag-ups ng ating accessories. Tapos naman yung top 2 natin, malakas din yan si Setsu. Yung top 3 hindi natin i-discuss si Drake dahil talo natin si Drake pero hindi malakas yan si Drake. So ito naman yung top 2 natin. Malakas din itong top 2 namin, mataas na rin, almost perfect set na rin siya, yung option niya, at mataas yung fluorite niya. Ito pala si Setsu ay fire fluorites yung kanyang pinili instead of ice and wind. Tayo kasi mix, meron tayong ice and wind, tapos meron tayong fire. Pero sooner or later natanggalin natin yung fire natin kasi feeling ko mas gusto ko siya yung fire at saka yung ice at saka yung wind fluorides. Tapos ito pala yung lamang sa atin ni Setsu, yung top 2 namin, yung elemental gears niya, medyo mataas na rin guys, no? So, tayo naman kasi, pangit kasi yung set natin, tingnan nyo, top 4 tayo. Hindi kasi ako nagpapataas ng set dahil mas pinapriority ko yung ating mga fluorides. Somehow, tayo ay free to play lang. Yung dalawa kasi dyan, yung tatlo nga yan mga spender yan. Si Drake medyo parang tumigil siya sa pag-i-spend. So, tapos hindi tayo masyado nagpapataas ng ating accessories kasi parang ang gastos no accessories niya, tapos anong option lang yung mabibigay. Itong mga fluorides kahit papano pwede nating mabenta kung sakali man na tayo ay mag-quit. Pero isa kasi sa factor na maganda doon sa mga fluorides ay madadagdagan agad yung ating attack, yung damage natin. Sa mga accessories kasi, oo, may mga critical damage na rate na bibigay sa atin, pero binded kasi siya, hindi mo siya mabibenta kung sakaling ikaw ay mag-quit. Tapos medyo mahal kasi yung pag-ups niyan. Parang 9M ata computation ko dito sa server namin, no? Sa pag-ups ng isang accessories, 9M to 10M or 11M ata yan sa pag-ups lang ng accessories na yon. Tapos yung option lang na yon yung magagamit mo. Although binded naman siya, maganda siyang option, pero hindi ko siya nakikita na magandang pagkagastosan ng sobra-sobra. Pero yung iba kasi gumagastos talaga dyan. Pero para sa mga free-to-play players, okay sa akin pa rin. Para sa akin yung fluorides ipataasin nyo. Kasi maganda yan na additional sa mga damage natin. Kasi pag mas mataas yung damage nga, 'di ba, mas mabilis tayong maka-kills at makapatay syempre ng mga RB, at sa PVP syempre mataas yung damage natin compare sa iba. So susubukin natin dito yung ating top 1 na Blade Knight, si Rigor. Si Kero, dating Rigor ang pangalan niyan, ngayon ay si X-Kero na kasi binili na yung character niya ng isa sa mga kaibigan natin dito. Actually, mortal enemy namin yan, no? Pero magkaibigan kami yan ni Kero. Kita nyo naman yung video natin na ano natin siya, diba? Kita nyo naman, malambot siya guys. Konti na lang makakasabay na tayo sa kanya, diba? May natitira pa sa buhay niya So, yan yung top 1 namin. Konti lang yung difference. Siguro mga 1/4 yung ano niya. Pero ganun na yung kanyang mga option ng set at yung fluorides niya. Hindi ko alam kung
saan siya nagkulang. Alam ko kasi ako nagkulang ako sa maraming bagay, pero dito sa MU Monarch, minamaximize ko kasi yung mga pwede nating bilhin para naman kahit paano hindi tayo masyadong gumastos dito sa MU Monarch. At syempre, maano natin yung sinasabi natin na free to play na paglalaro ng MU Monarch. So, susubukan natin round 2. Syempre, talo tayo ng round 1. Okay, so round 2, subukan natin. Parang nagpalit siya ng shield dyan. Ang lakas oh! Yun. Hinti na lang yung buhay na natira sa atin. So, yan. Lumayo na yung gap. Lumayo na yung lakas niya sa atin, no? Parang, dapat ako unang atake kasi mas malakas talaga siya sa akin, eh. Parang nung unang skill niya sa atin, pumutok agad yung, yung combo niya. Siyempre, ubos agad ang buhay natin. Tapos tayo ay nagre-recover pa lang. So, yan yung aming laban ng top 1, no? Ano lang natin, fini-feature lang natin yung top 1. Shoutout sa ating mga kasama dito sa MU Monarch, lalong-lalo na sa server 144. Anyway, nag-merge na kami from 141 na ata to hanggang 144. Kami ay 144. Siguro kung ako ay nauna dito sa mga servers na to, medyo mas malakas ako ng konti sa kanila, no? Syempre, mas mataas ang level ko. Ngayon kasi hindi mas mataas yung level nila compare sa akin. So, sinusubukan namin yan yung top 1 na Blade Knight. Sila na yung nag-PVP kasi hindi ko kaya yung top 1. Gusto nilang i-test damage. Yung top 3 kasi namin, kita nyo naman sa previous video natin, hindi ko alam kung dito ko in-upload sa channel na ito o dun sa isa nating channel, no? Kasi nagpalit tayo ng ating channel na naging JT Cup gamer na dating teacher Pogi. So, yan lang, para ma-inform lang din kayo. Hindi na tayo mag-upload dun sa previous natin. Dito na tayo mag-upload sa JT Cup Gamer, guys. So, yun lang siguro. And, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa ating bagong channel. At the same time, please support yung itong paglalaro natin ng MU Monarch. And, enjoy playing. Bye-bye!